7 mga katutubo o pangkat etniko sa Pilipinas. Ang Aitas o Agta o Aita ay isa sa mga pinakaunang kilalang naninirahan sa Pilipinas at ngayon nakatira sa kalat-kalat na mga mabundok na lugar sa bansa. Tinawag silang Negritos ng mga Espanyol na kolonisador dahil sa kanilang maitim at kayumangging balat. Ang mga ito ay nomadic ngunit lubos na may kasanayan sa paghabi at pag-aayos ng lupa, at ang mga kababaihan ng Aita ay itinuturing na mga dalubhasa sa halamang gamot. Ngayon, ang mga katutubong grupo sa bansa ay nananatili sa kanilang orihinal na lupang ninuno habang pinangangalagaan nila ang kanilang mga kasanayan sa kultura at tradisyon. Ang mga mangyan ng Mindoro ay kilalang mga angkan sa Pilipinas dahil sila ang may pinakamalaking populasyon, na binubuo ng 8 magkakaibang mga pangkat ng mangyan. Mayroon silang mapayapang reputasyon, hindi katulad ng mga tribo ng Hilaga at mga tribo ng Mandirigma mula sa Timog. Habang ang ilan ay nag-convert na sa Kristyanismo, mayroon pa ring malaking porsyento ng mga nagsasagawa ng animistikong paniniwala sa relihiyon. Ang Palawan ay tahanan din ng iba't ibang mga tribo, tulad ng Batak, Palawenyo, Palawano, at ang Tagbanwa. Hindi nila lubos na mayakap ang pamumuhay sa lungsod. Karamihan sa nakatira sa mga bundok o mga tirahan ng mababang lupa. Ang ilan sa mga pangkat na ito ay isinama din sa malaking tribo ng Manobo ng Timog. Ang isa sa ilang mga angkan sa Visayas, ang mga tribo ng Ati at Tumandok ng Panay Island ay ang unang tumawag sa isla na kanilang tahanan. May kaugnayan sa genetikal sa iba pang mga katutubong grupo sa bansa. Halos hawakan nila ang Aitas o Negritos na nailalarawan sa kanilang maitim na balat. Habang ang ilan ay nagpatibay sa mga relihiyon sa kanluran, nagdadala pa rin sila ng ilang mga animistikong paniniwala at ritual na ipinamana ng kanilang mga ninuno. Orihinal na mula sa mga isla ng Sulo sa Mindanao, kilala sila bilang mga tribo ng dagat na nakatira sa mga houseboat. Sinusubukan nilang mabuhay sa pamamagitan ng pag-asa sa dagat, bilang mga iba't ibang mangingisda, at nabigador. Dahil sa mga hidwaan sa rehiyon, ang karamihan sa kanila ay lumipat sa mga karatig bansa tulad ng Malaysia at Indonesia. Samantalang ang mga nanatili sa Pilipinas ay lumipat sa ilang mga lugar sa Luzon. Sa katimugang bahagi ng bansa, ang mga katutubong tribo ay kadalasang matatagpuan sa Mindanao at Western Visayas. Sa Mindanao, ang mga mayroon ng mga katutubong grupo na hindi katutubong Muslim ay sama-sama na kilala bilang Lumad, isang katagang Cebuano na nangangahulugang katutubong o katutubo. Ang mga tribo ng Lumad ay binubuo ng halos 13 mga pangkat etniko na kinabibilangan ng Blaan, Bukidnon, Higaonon, Mamanwa, Mandaya, Manobo, Mansaka, Sanger, Subanen, Tagabawa, Tagakaulo, Toseday, at Tiboli. Ang kanilang tribo sa pangkalahatan ay kilala sa musika ng tribo na ginawa ng mga instrumentong pangmusika na nilikha nila. Kabilang sa mga nabanggit sa itaas, ang tribo ng Manobo ay may kasamang karagdagang malalaking mga pangkat etniko tulad ng Ata Manobo, Agusan Manobo, at Dulangan Manobo. Ang kabuoang populasyon ng grupo ng Manobo ay hindi alam dahil sinakop nila ang mga pangunahing lugar sa pangunahing mga lalawigan ng rehiyon ng Mindanao.
Kilala sila sa pagiging taga-tanim ng palay. Ang isang assortment ng pangkat na tinawag na Ifugaos ay nagtayo ng Banawe Rice Terraces, madalas na tinawag na Eighth Wonder of the World. Ang mga ninuno ng katutubong tribo na ito ay nag-ukit ng isang sistema ng mga patubig na terraces sa mga bundok ng Ifugao higit sa 2,000 taon na ang nakakalipas. Kasama rin sa tribo ng Igurot ang mga pangkat ng Bontok, Ibaloy, Isneg, Kalinga, Kankanaya at Tinggian. At ang mga island gut na naninirahan sa loob ng silangang bundok ng Luzon na tinawag na Sierra Madre at ang Caraballo Mountains. Kilala ang mga island gut sa kanilang matinding pagiging agresibo at konserbatismo sa kultura. Let us talk about the life and the struggles of the indigenous people here in the Philippines. Most of the indigenous people in our country live up in the mountains alongside the rivers, and there's no electricity, no technology, only natural resources that help them live every day. From an interview of a Lumad member, he said that land is their life. Land is the gift of their ancestors. Without it, they cannot live. Sabi nga namin, sabi nga ng mga matatanda na ibinahagi sa amin ay ang lupa ay buhay. Sa Mindanao, pero kailangan may respeto doon sa mga kababayan natin. Kunyari, ancestral domain, kailangan respetuhin natin ang kagustuhan ng mga kapatid nating mga lumad o indigenous people na hindi mula doon sa kanilang komunidad. Pero kung kunyari, papasok ka doon, mag-invest ka, kunyari, sabihin natin dito, PHP Billiton, mga American, Russell Mines, magmimina doon, gold, copper, silver, coal, at saka hell. Pag sinabi nilang buong komunidad na kukunin nila, mahirap yun kasi nakatira doon ang mga kababayan natin. Oo, so saan sila pupunta? Kung doon kayo pupunta para mag-mining. If you're going to search in Google the struggles of indigenous people here in our country, the first thing that you will see is the large-scale mining that digs up their land. And there's no wonder that this is their main problem, as the government and other businessmen want something underneath it. There's a research that shows the indigenous people in the Philippines have long been suffering from discrimination and lack of access to education. Alas 4, kailangan gumising ka na. Tsaka 5 hanggang 7 a.m. magpa-farming kami. 8 yung flag ceremony at tsaka doon na magsisimula yung 7 subjects namin na Agriculture, Math, Science, Filipino, THA, Values Education at tsaka History po. It is sad to hear that the past government administration and oligarchs are not the only one who are taking advantages to our indigenous people, as the NPA's New People Army are brainwashing them to fight against the latest government admin. Ang ilang sektor nagsuspindi ng DepEd, ang 55 campus ng Salugpungan Tatano Ikanogon Community Learning Center na siyang nagtuturo ng mga kabataang duman sa Davao City. Sa sulat na ipinadala ni National Security Advisor Hermenes Esperon Jr. kay DepEd Secretary Leonor Briones noong Pebrero, inirekomenda niyang ipasara ito dahil nagtuturo man noon ng kaharasan ang mga paaralan. Findings na ito from 6 years back. Yung mga estudyante na ginagamit nila pag napang-rally, most of them, especially the male guys, are taught how to dismantle and assemble firearms. They become the NPA warriors. The only
thing that we need to do to help our indigenous people is to leave them alone. Do not take away their lands, as they are living peacefully without us. Give respect to the indigenous people. Appreciate them. They are the guardians of our water and soils. If we apply our greediness to their lands and take advantages to the people in their communities, then as well we will lose our culture and tradition. They are the living proof that Filipinos are unique. They are the living ancestors of the Philippines.